Hello sa lahat at magandang buhay! Welcome dito sa ating YouTube channel, Sherlyn Vitanen Reina K ng Finland. Ang nakikita po ninyo ay saging. Saging namin dito sa Finland na saba. Pero yan po ay imported na galing sa ibang bansa. Mahahaba po ang saba na saging dito. Ayan, at nabili ko kahapon pagkatapos ng aking trabaho. Dumaan ako sa Alanya, sa Asian shop, para siyang Arabic shop. 3 putol po ang gagawin ko sa saging na ito para i-steam natin at mayroon tayong pang-almusal ngayong umagang kay lamig sa labas, nag-i-snowing ng medyo malambot na snow na kapag bumabagsak sa lupa ay agad naman na natutunaw. Ayan, at syempre naman, mas masarap at malambot ang saba ng Pilipinas na saging. Ayan, 2 piraso po ang binili ko. At hindi pa nga masyadong hinog. Manibalang pa lang ang saging na ito. Pero ayos na yan, kasi pag nalaga na, ay lalambot din yan. Actually, ang tawag yan dito, kasi kapag nakikita ko sa shelf sa supermarket, ay saging na para sa sabaw. Ayan. Kapag gumagawa ng sabaw, ayan, pwede ring gamitin itong saging na ito. Ayan, at iplastada na natin sa ating steamer para maluto na natin at nang matikman na ang saging na ito. Ayan, takpan. Pabayaan nating ma-steam. Buksan na natin. Ayan, malapit-lapit na siyang maluto, mga palangga. Shout out sa inyong lahat-lahat dyan na aking mga solid subscribers at solid members. Ayan, manilaw-nilaw na siya. Madulas. Medyo madulas ang kanyang mga balat. At makapal ang balat. Hindi balat sibuyas. Ayan kayo dyan. Kumusta naman? Na-miss ko kayong lahat-lahat na aking mga palangga. Ayan. Takpan na ulit natin para lumambot pa siya. Wow! This time, luto na. Malambot na ang ating saba na mahahabang saging. Ayan, at takam na talaga ang Reina K Ngangabel. Kaya tikman na natin habang gumagawa ako ng kapeng barako sa ating Mocha Master. Ayan, ang bango rin talaga, pero mas matigas siya kaysa sa saba ng Pilipinas. Ayan, kaya lang, mas mahahaba naman ito, o diba? Sino nga ba ang saba queen dyan? Saba queen, labas. Ayan, sa aking mga palanggingging. Sino ang mahilig sa saba? Ayan. Matamis siya,
Parang lasang kamote na matamis, yung kamoting madilaw-dilaw. Parang ganun ang kanyang lasa, pero ang kanyang fragrance ay saging. O, diba? Ayan. Busog-lusog tayong lahat kapag ang almusal natin ay saging. Ready ng ating kape-kapeng barako? Ayan. Magkakape na tayo. Kayo dyan. Kumuha na rin ng mga kape, mga palangging saan man kayo naroroon sinta. Ngayong umagang kay ganda pero napakalamig sa labas ng buong Finland dahil nga winter na kami. Ayan, at mayroon din namang pula ako. You see? At ang ating saging syempre, ang mangunguna na lalantakan ng Reyna K. Ngangabel. Ayan. Ang ating camera ay nasa aking kabilang kamay. Siyempre, wala tayong maniniyot. Kaya, tiis pa more, multitasking. Ayan ang pula, and of course, ang mansanas. Sabi nga diba, 1 apple in a day, far away from the doctor. O diba, totoo ba yan? Kaya kumain ng apple. Ako, 2 apple per day. Kaya doble rin ang aking per day na away from the doctor. O diba? Ayan, at tayo ay mag-aalmusal. Habang nag-aalmusal, videohan natin ito namang aking mga nabiling fruits kahapon. Yan, pulang-pulang mansanas. Mura lang ang mansanas dito. Ayan, sa supermarket. Pulang-pula. Malutong at matamis. Ayan. Kapag autumn naman, sa mga may puno ng mansanas, ay libre na yan doon sa aming lola. Sobrang daming punong mansanas. Ayan, at bumili na rin ako ng orange. Malalaki ang orange at mura din ang orange dito. Kahit yan ay imported galing sa ibang bansa. Kasi hindi naman mabubuhay dito ang orange. At ito ang persimmon. Sharon, kung tawagin yan. Panahon na ng Sharon, ng persimmon sa bansa kung saan yan nabubuhay at tumutubo. Kasi magdi-December, so panahon ngayon, kaya mura ang persimmon dito sa supermarket ngayon, kahit ngayon ay imported from other country. Yan. Dahil magki-Christmas, so yan ang fruits sa table kapag Christmas. Ayan. Pahihinugin ko pa, kasi manibalang pa lang, pahihinugin ko pa dyan sa ating table kitchen. Ayan, at may saging. Ang saging ay palaging present kasi nga madaling kainin and maraming potassium, di ba? Ayan, napakalutong ng mansanas na ito. Kaya nga sabi ko, kung malapit-lapit lang ay napakamura ng mansanas dito talaga. Ayan, and of course, bumili din ako ng ubas. Yan, ang ubas na ito ay walang seed. Wala siyang seeds, kaya paborito. Napakalutong, ma-juicy, matamis. Ayan, so isang box din ang aking binili. At kapag ganitong uso ang trangkaso, kailangan maraming fruits ang kakainin para
Yan na rin ang vitamins. So, di ba? Hindi ka nabibili ng processed na vitamins tablet kasi ang mga vitamins ay galing din naman sa mga fruits. So, kakain ka ng iba't ibang fruits. Marami ka ng vitamins at fresh na fresh pa. And of course, ang aking paboritong balinghoy. Bumili na naman ako ng 2 malalaking balinghoy sa Arabic shop kahapon. Yan, kasi gustong-gusto ko siyang almusal. Alam nyo naman, taong bundok ako sa aming isla. Kaya kahit mahal dito, pikit mata na lang sa presyo para makakain tayo ng balinghoy. Nakikita ninyo makintab, di ba, ang balat niya? Kasi nilalagyan na nila yan ng preservatives para stay long-lasting at makarating dito sa Finland na hindi pa rin nasisira yung laman sa loob. For this time, hindi ko muna siya lulutuin kasi may saging naman ako, diba? Ayan ang ating balinghoy. And then, mga palangging-ging, hulaan ninyo. Namili din ako ng mga kagulayan sa Alanya. Ito ang aking parang pinaka-ubi ko dito, pero violet na patatas at masarap ang lasa. Tanim ko po ito na naani ko. Ayan, at ito naman ang normal na patatas at tanim ko rin po ito. Galing sa aking sariling pinaghirapan na pagtatanim ang patatas na yan. Kung may itinanim, may aanihin. Diba? Pero itong salad na ito, mga palangging-ging, ay binili ko na sa Coast Supermarket. Ayan, pagkatapos kong namili sa Alanya, dumiretso na ako sa Coast Supermarket namin. Ayan. Salad, pwedeng panglagay sa tinapay, sa sandwich, ayan, or gagawa ka ng salad mo. Ayan. So, palagi tayong may green dahil syempre, kailangan ng ating katawan at ating health ang mga green. Parang para tayong kumakain ng mga sariwang mga gulay. Ito, coriander. Yan. Binili ko sa Alanya. Ang bango. Super bango talaga ng coriander. Mura lang yan. 2 euros yan. Isang bungkos. 2 euros. Kapag bumili ka sa normal na supermarket, yung nakatanim sa paso, mas mahal. Ayan, at ito ay ang pipino. Ayan, pipino. Dito sa Finland ito na produkto. Kaya ang produkto ng Finland mas mahal kaysa sa mga imported. Ayan, mahahaba ang mga pipino dito at malulutong kasi nga organic 2 dangkal. Ang pinili ko nga hindi pa yung mahaba yung katamtaman lang kasi nga hindi na uubos kaagad na sisira. Ito naman binili ko sa Alanya ito. Ang tawag ay lihtipapu. Lihtipapu. So dahon na beans. Tama ba? Kay lehti, dahon. Kasi parang malapad-lapad kasi siya, kaya lehti na beans. Ayan. Lehtipapu yung pangalan. So ayan, at igigisa-gisa ko yan para siyang chicharo. Parang chicharo. Ayan. And of course, bumili din ako ng paboritong kamatis sa Alanya din ito. Ayan magkakapit tangkay pa sila. Isa lang yung nalagas. Sana all hindi nalalagas ang ating mga subscribers. Tuwing makikita, luya, ayan, ang mga daliri ni Gulayat. Luya, di ba? Bawang kompleto, bawang para sa wakwak,
At ano ba ito? Yung natatawa ako sa daliri ni Gulayat. Yung spring onions and of course ang talong. O bilog-bilog na maliliit na talong binili ko sa Alanya. And of course, ayan, iiskapuhan ko ba ang okra? Nakita ko fresh na okra. Ayan, namili na ako ng medyo bata na okra para malambot. I-steam natin. Ayan, at bumili na ako ng bisbis, dayap, lime. Yan, mahal ito sa Coast Supermarket ito. So, 6 euro ang 1 kilo ng bisbis. Samantalang sa isla, pinapabayaan lang sa puno yan namin. Nagkandalaglag lang, sobra. Halos mababali na ngayong mga sanga sa dami ng dayap. At may sibuyas pa rin. Ayan, at marami tayong maluluto ngayong araw na ito or kung kailan ako magkaroon ng time na maluto natin ang mga ito, di ba? Gulay kayo dyan. Ayan ang lihti papo, di ba? Parang bunga ng ngayon, yung namumulaklak kapag Mayo? Madridi cacao. O di ba parang bunga ng Madridi cacao. Ganyan na ganyan sa lihti papo. So, ayan, at marami tayong maluluto ng mga fresh na fresh. Siyempre, ang luya, salabat pa more sa taglamig. Ayan, di ba? Alright, mga palanggingging, muli, shout out sa inyong lahat-lahat. Siyempre, na mga nandito at nanonood sa aking video. Ayan, at kinukumusta ko kayong lahat. Siyempre, don't forget to like, comment, and share sa ating mga videos na napapanood ninyo dyan sa ating YouTube channel. And of course, maraming salamat sa inyong pagsusuporta mula noon hanggang ngayon at magpakailanman hanggang mayroon tayong YouTube ay nandito ako, walang sawang kukuha ng mga videos, mamimili para mayroon tayong i-content. At bumili rin ako ng salmon, syempre. Fresh na salmon sa Coast Supermarket. Ayan, kalahating salmon. Ayan, kasi wala silang whole salmon. So, kalahati ang naabutan ko. Ayan, 20 euros. 19.99 euros po ang presyo nito. So, marami na akong magagawa dito. Ayan, i-divide ko na lang yan. Yung iba ay ilalagay natin sa kawali na walang mantika. Ayan, kasi salmon naman. So, maluluto siya sa kanyang sariling mantika. Di ba? At ito ang aking chicken tights. Ayan, kasi minsan wala silang ganito sa supermarket dahil nga halos may mga yung na-marinate na. Ayaw ko nang na-marinate na. Gusto ko yung wala pa siyang marinate para pwede ko siyang gawing arroz caldo yung iba. O diba? Yung iba naman ay pwede kong i-adobo. Kaya lang ako lang kumakain kapag adobo. Ayan, ang iba naman, i-fried chicken ko, siguradong kakain ang palanggas dito at simot sarap. Ayan, so magluluto na tayo mga palanggingging. Thank you so much, members. Ayan, public viewers, subscribers, and super chatters. Ayan, thank you so much sa inyong pagsusuporta palagi. And of course, sa aking mga solid members, kita-kits tayo sa next video natin. Ayan, maraming salamat ulit. At palakpakan sa inyong lahat-lahat, magluluto na tayo. Hasta la vista, baby. Bye!